will. One lucky commenter who guesses correctly will win a redeemable in-game code. Remember, keep an eye out for the poll. Ayan na nga, game number 1 of this best of 3 series. Irad versus Kyle TZ. Here we go. Isang idol si Carl at isang nilabanan si Carl. Ay, grabe. Mainit agad yun. Pero gusto ko lang explain na bumalik tayo saglit doon sa ban. Kaya pala nag-ban ng Grak yung side ng RSG kasi panggulat yung ano nila. Yung Guinevere nila. Yeah. So mahirap nga naman kapag may pang zone at panghanap sa kanya. I think it's really about the team fight combo para dito side ng RSG. Yung one time, bigyan mo to, then out. Especially Guinevere kay. Dati kasi nung mga around season 3, napakadali lang. Itanong mo yan sa idol ng mga, ang tunay na gangster na si Tets. Na nanonood ngayon, alam niya yan. Alam niya yan na yung Guinevere, ano mo lang magdadodge mo lang yung spatial migration, yung jump, and then kaya mo na siya outplay. So, yun yung gusto ngayon ng RSG. Make that burst. Kita rin naman natin sa ating Wolf Index kanina. It's all about the burst para side ng RSG. And kung titignan natin ang ating emblem builds hatid ng FWD Life Insurance, ano bang napapansin natin dito, Chantel, na kakaiba for this game? Para sa side ng ng RSG, since ganito yung emblem set na pinili for Irad, most likely ang gusto na dito is more on AOE, so heavy on teamfight talaga. And same pa din yung ginawa ng AP Brenna last time for Carl TZ, yung kanyang damage with the assassin emblem. Yeah. So pabibilisin lang nila with the rotation. Speaking of rotation, nandun na agad. So difference agad in terms of level for Irad or experience na nakuha nila. Space jump out for Ira that time. I'm guessing na ang hirap din kasing kumil sa lineup ng AP Bren. Yung Martis, ang hirap patayin yan. Siguro ang pinaka-matatarget mo lang dito is the Franco itself. Kahit na yan yung tank. So let's see kung anong gagawin ng RSG. Kailangan nila ng ultra-fast na engage na nagmumula sa RSG kung gusto nilang protektahan ang turtle na sinimulan nila. Pero mukhang may hila na ito at nakain na rin. Hindi, wala pa palang 4 si Ogwen. Yeah, level 4 pa lang si Master Ogwen. Pumasok ngayon si Light with the onward, pero ang ganda penalty zone coming up from Nats. At eto na nga yung Mystic Gush, pero umikot-ikot si Flap TZ at tinuro niya kung nasa ang base ng RSG dahil pinabalik niya. But Irad will slay that turtle. Hindi ko na tuloy malaman sinong nagwagi sa exchange na yun. What a perfect timing para dito sa side ng AP Bren. Sumakto din ang pagkakadating doon ni Flap TZ with the last insanity. Tsaka nung moment na nagla-last insanity siya, RSG didn't really expect na dadating yung X-Berg no moment na yun. Akala nila sasama doon si Flap TZ para mag-zone out at ma-secure yung turtle objective. Pero alam natin na yung mga teams ngayon ay talagang ready na gamitin yung flicker. At nakita natin yung full potential. Huy! Munti ka na. Onting practice lang. Kung Onting tayo practice. ay nabigla, ang audience din ay nabigla, yun ang goal. Yun ang tinatawag na flicker fake. Oo. Ito din. Sidestep lang. Sidestep lang. Pi-flicker ka muna, tapos pi-fake mo yung hook mo. Okay lang para may pang psycho ng nag-cooldown. Ibig sabihin kasi pwede iba't ibang angle. Kapag mga ganyan kasi mga hook, may wind and angle pa yan eh. Gano'n, hinangin. Hinangin saglit. Ayun, hindi hinangin. Okay, sabi na nga ba may flicker fake, pero mas maganda yung fake ni Aqua. Sabay siya din nag-flicker with the Mystic Gush. Isang napakagandang combo mula sa Raiders. Ang sakit talaga ng Gordman. Wala pang 4 na minuto nang tutunaw na. Oo nga eh. Tsaka gamit na gamit dito yung skill set ng Guinevere na may crowd control din. Tapos for 8 seconds kasi, magdidili siya ng damage 11 times nearby doon sa kanyang Violet Requiem. So parang yung combo nila dito, pasukin mo Irad, tapos bahala na. May multiplier. Sa Aqua, yan. Bahala na. No, basta tumama ang skills ni Aqua. And nung nakita natin nung first engage ng RSG, no, hindi kasi tumama ang kanilang full combo. But this time around, kapag nabigyan talaga nila ng sabay-sabay, kitang-kita na kayang mang-burst down ng RSG. Tignan natin ang ating mga items. And mukhang magkakaroon lang ng pang-clear na ulti dito si Flap. Tsaka para i-save din yung sarili niya, basically same ang probable na makikita natin na item set for both Bruno and Super Marco. Difference na lang is gonna be the spells. So definitely for RSG, pag ipagpatuloy nila yung mga ganong setup plays, magiging maganda kay Eman. Para naman dito kay Super Marco, kailangan lagi mauna si Flap TZ and the rest of the players. Turtle sisimulan ngayon ng RSG Light. Okay! Sidestep din lang. Sidestep din, flicker fake lang. Kaya din daw niya eh. Sabi ni Light, kung kaya mo, kaya ko rin. Gulatin mo ang mundo. Nagkagulatan na nga. Violet Requiem na dito na. Sabay yung Aino kay nandun. Pero 10 bits. Sabay, eto ang ultimate ni Flap. Umikot, tinuro kung nasan.
Nasaan ang ulti? Wala. 2-2. Walang namatay sa laban na yon, pero Turtle ay mapupunta this time around sa AP Bren. 1-1 na ang ating Turtle score at si Nuts medyo delikado ata siya dito. Oo nga eh, napapaligiran siya. Ito na ang kagat ni Master Ogwen. Yum, yum, yum. Medyo may onting damage na Super Marco versus Kyle TZ. Ang tatapos doon. Maganda pagkuha doon para sa AP Brand kasi sayang yung naging initiation nila doon sa may top lane earlier prior this one. So why not kumuha na lang. Ang good thing para sa kanila is that meron pang Bloody Hunt si Ogwen nung moment ngayon. Ngayon naman for RSG, parang same concept pala yung kanilang hero composition. Ang difference lang is yung pang setup talaga nila is yung ultimate technically is single target. Oo nga eh. Pero dito kasi pwede pa magpatong-patong galing sa iba. Ang daming CC Ang nung daming kabila. CC, yun yung difference lang nila. Pero heavily relying on... Grabe! Oh, pero ang nag-set up ay si Kyle TZ at si Mew doon sa bandang top lane. Irad is down. May Mystic Gush mula kay Aqua. Pero dalawa makuha ni Aqua dito Look kay top aside. lane mula kay Light. Surviving that one. Naging 2 for 1 pa yun. Oo, ang galing din ni Aqua doon sa bandang likod. Pinakita niya lang na matindi pa rin ang kanyang galaw. Oo, kasi kung mapapansin natin, for Gord, very crucial kung paano niya ilalatag yung Mystic Gush niya. Oo. So with that, kasi hindi nakapag-set up yung mga teammates niya or walang specific target na pwedeng puntahan, ginamit na rin niya yung flicker niya. Kaya for that one, kailangan talaga may naka-front sa Oo. kanya. At saka malupit kay Aqua. Bira ka makakita ng mga Gord na ginagamitan ng flicker yung Mystic Gush. Usually kapag nag-Mystic Gush ka, relax ka na lang dun eh. Parang, laser lang ako. Pero yung sa kanya, 2 beses na natin nakita, kino-combo niya. Para bang nakukulangan siya Para sa mas pagpindot. sure. Para Oo, mas sure. eh. Kasi Para mas sure eh. Pag pinikera mo pa, humahaba din yung range. Umahaba yung range. Umu-8 kahaba yung range. Tsaka mas madidiin mo. Oo, yun. Mas madidiin mo pa. Tsaka yung far sa ult din kasi di ba ginaganon din. Tama, O, diba? tama. Oo nga Pang pala. ano lang, pampapogi, tsaka pampadagdag ng range. Pero kalahati na buhay dito ng Turtle. Flamethrower. Ito, pangatlong Turtle na to, na larong ito. Okay, mapupunta to ng libre sa AP Bren. Nandito sa bandang gitna si Light with the onward. Pero ayun na naman yung pagpasok ni Nairad. Si Pew ay gagawa ng penalty zone pero walang tatamaan. Ninakaw niya mula kay Nats. Pero ito na ang combo na meron sa side ng RSGPH. 2 heroes side down first side ng AP Bren. At doon nadali ang Grabe. kupunan ng Beast. Hahabol pa si na Light dito. Left easy. Oy! Parado. Oh, wow! Knock-up City is real. Boom! Ito ang tinatawag mong air combo routine. Uy, Pasok si Eman, sumipa, fireballs, hindi siya mamatay. Kamuntikan na pero grabe yung aggression na nakita natin sa RSG Hook. Okay. Almost lands pero almost is never enough. AP Bren, talagang nasasaktan na sila sa Oo. damage ng RSG. Oh, sobrang ganda dito ng Guinevere pick for RSG kasi mas nagkakaroon na space dito yung teammates ni Irad na mag-free hit kasi pag i-burst ng AP Brand, yung Guinevere, pag nagamit niya yung ultimate niya, yung sustain, di ba nandun, hindi din siya masyadong mata-target. Wow. So once na ginagamit niya yung Violet Requiem, free hit na dito si Aqua and even Eman. And knowing na merong pwede pumasok from the side of AP Brand, naka-ready naman si Nats for the penalty zone na makikita natin dito sa instant replay. Di ba? For few din, ito na yung nag-penalty zone siya actually, pero malayo na yung mga players. Oo. Prior this skill from Irad, siya na yung binurst na itry ng AP Bren, pero dahil may sustain nga, innate ang isang Guinevere naging mahirap para sa kanila. And that replay was brought to you by Infinix at mukhang mag-aabang lang tayo ng isang laban na naman around the orange buff. May kalamangan ng RSG, 1,000 at mukhang may bababalibag na naman siya na isa. Welcome to Balibag City, sabay airborne! Air combo finish coming out from RSG. Pero counter ko ng hook mula dito kay Owen, sabay kagat, sabay normal na lang kay na Kyle. Pero look at Aqua with the Mystic Gush. This is the Cartoon Heroes. But that shutdown para kay Flap TC dito. Tuloy-tuloy pa rin ang laban. At yun yung Oh mga my. bola na mala Shaolin Shock Soccer. Na- Shaolin Shocker. Grabe yun! Ginulat. Ginugulat ng mga bola, mga kaibigan. Tapos nahila pa si Light. Yun na ata yun. Yung sa lahat ng pwede mong mahila, yung tank pa. Sa dinami-dami talaga. At yung hero pa dito is more on sustain. Kaya naman bilis mo ako ng RSG Lord. But I gotta say, Aqua dito, isa na siya sa mga pinaka-pasensyoso na pulse for. Inantay niya talaga yung perfect timing. Oo. Inantay niya yung perfect na pwesto kung saan niya ilalatag yung kanyang mga mystic projectile and even injunction Oo. nung moment na yun. Kasi yung skill na yun alone na dalawa, tapos samahan mo pa ng critical damage from Eman,
ang hirap i-sustain nun for AP Brent. Ang dami nilang ang dami nilang pan-damage doon sa mga stand din. Kunyari, isipin mo, mga penalty zone. Pipindutin na lang ni Aqua. Actually, skill niya, shoot na yun lahat eh. Rekta pogi na eh. Oo, rekta Parang pogi. ano na eh, minay ka pa na lahat-lahat, ngingiti na lang. Pero oy, si Light, kalahati na nakapag-primal rat pa man, G. Okay, tingnan natin makakawala si Flap dito. Si Kyle TZ, subukan siya ligtas. Si Nats mabubuhay din. Walang magagawa yung Lord na sa push. Hindi magagamit masyado ng RSG. Nice attempt though. Sila yung magbabak. Si Light kasi yung nababurst. Oo nga eh. Si Light na reverse, kung babalikan natin yung Infinix Keys to Victory natin kanina, kailangan mahanap talaga is Eman. So, mahirap kasi meron ng additional damage or super damage from Aqua. Ngayon naman for AP Bren, ang kanagandahan kasi, since they have the Franco, alam natin yung mga biglaang hooks from Ogre na sunod-sunod, yun yung pwede nilang antayin na mangyari, tsaka sila humabol doon sa side ng RSG. So, in terms of items, kompleto na rin naman na halos yung item dito ni Super Marco. So, more on hooks na lang talaga. Kailangan natin antayin kung makakagawa nga ba ng play ang AP Bren. Alam naman natin na nasa kamay ni Ogwin ngayon. Ang kanilang win condition ay mabingwit ang tamang target this time around. Pero eto, kunyari hindi natin alam yung conceal. Nandito si Irad. Practice lang, Irad! Special jump! Air combo! Finish na naman! Pero nasa likod super duper Marco na binabanatan ng mga pana. Pana dito, pana doon with a Libyan boy. Naiwan doon si Light. Double kill mula kay Super Marco. Napakagandang flank mula kay Super. Lagyan mo pa ng duper, Marco! Ayun yun eh, heavy crossbow na ando na sa likod at pinag-uubos ang Raiders. Oo, again, for AP Bren, dalawa yung tinamaan nung talon dito, nung Guinevere. Tapos sumakto pa yun yung mga merong sariling sustain, si Kyle TZ at si Flap TZ. Ang play pala ng AP Bren, nag-conceal din sila, tumalikod yung dalawa, si Supermark. Ano, makikita natin sa instant replay. Thank you for the visuals. Diba? Ayan, tinamahan yung dalawa. Umikot, both Ogwen and Super Marco. After no, nag-IMU si Few, naging edit siya, so merong DPS na dumagdag para sa side ng AP Bren. Kaya naman naging baliktad ngayon ang sitwasyon ng ating laro. Sila naman ang lamang in terms of gold. And that was just a brilliant micro Yup, shot call. galing. Hindi yun macro eh. Yung macro kasi yun yung mga rotations nyo. Yun men micro. Micro. Conceal tayo, dun tayo sa likod, target agad natin si Eman. And kung sino man yung nagsha-shot call sa Bren, talagang Hands down. kakaiba, hands down. Ang ganda ng call nila. Ang ganda sa replay. Ang ganda tignan sa replay. Akala ko talaga, air combo finish na yun. Akala ko rin eh. Ako din. Akala ko domino effect. Sinabi ni Super Marco, hindi air crossbow finish. Mas ganun. Biruin mo, pwede pala yun. Pwede naman palang sa likod daanin. Sakto din. Pabilog naman daw yung terrain eh. Oo nga eh. Mataas din naman yung vertical ng Jet Tiger niya. Oo, pwede natin gamitin. Tumatalon din eh, di ba? Tumatalon din eh. Pero ito crucial ngayon. So, yung positioning na gano'n na ginawa ng AP Bren kanina, medyo mahirap i-pull off. Ang hirap nun. Kasi meron dalawang push ngayon eh. Yung sa may taas. Na for sure sisilipin na this time around both Nats and Light. Pero equalize ang gold natin dito, no? So ibig Yes. sabihin, parehas ng mapanakit ang mga teams natin. Kung sino na lang talaga yung makakuha ng mas magandang pick-off or mas magandang play. And wow, talagang inohold lang nila yung Lord. Kamustahan dito, nagmumukaan lang si Kyle TZ at si Nats. Kung ikaw siguro yung RSG, marirealize mo na oy, hindi ata pwede maulit. Parang, yung likod nyo yung likod nyo, parang naka-ready na eh. Nag-set na sila ng camera sa Ayun. likod eh. Ayun! Harapan tuloy nila. Isa-isa lang pala ang plano. Paano mo naman kasi, paano ka malilikuran kung hinarapan mo na, inunahan mo na? Oy, meron hook! Pero hook agad. Ito na may mga crossbow Super Marco. Pero si Nats with a flicker out after the penalty zone. Outplay na nandoon sa Genji mula kay na Aqua. Si Flap TZ ang harap dito. Hinabol na Super kay Marco, Super Marco. Binabanatan Super Marco. Tumatakbo din si na Flap. Pero si Eman dito, isang hit na lang mula kay Eman sana. Pero 10 beats. Dalawa na wala side ng AP Bren. Nice pick-ups magmumula sa Raiders. RSG with a great pick-off. Ang nakakalungkot doon for AP Bren, yung unang tatlong banat ng heavy crossbow ay napunta doon sa Lizard. At saka, what a smart move para dito kay Eman. Ginamit niya uy! Ito na naman yung mga flickers. Sumama pa ng isa. At napakasakit na ng mga umaapoy na bola mula kay Eman at isa pa. Boom! Shoot!
Oh, may isa pa. Si Few naman ata ang hahanapin nila. Oh, Gwen, nakatayo lamang. Mahuli ang isa pero nasayang ang flicker niya. RSG na naman muli ang may hawak ng lead. At ang Lord ngayon ay nagmamarcha ng mid lane. Irad goes in, looks for Few. At tatama yung hook! Okay, tatama yung Hokay Light dito. Mawala pero may yung Immortality. Immortality Light. But Uy, tower lock, tower lock! with the burning fireballs, the burning fireballs jutsu, pinapala mo ng mga bola ang muka ng AB Bren as RSG will take away this victory. And this winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. Nagdidiwang ang mga Raiders ngayon.